Hello, good morning guys and welcome back to my channel. So for today's video, i-update ko lang po kayo ng konti dito sa pinapagawa naming barong-barong. So today is July 27, 2021 and malapit na po matapos yung aming pinapagawang barong-barong. So ito yung barong-barong serye. Hindi ko alam kung episode 9 na to or episode 10. Basta barong-barong serye. So ito na yung itsura ng aming bahay. Kasi ito yung mga luma namin na gamit. So ito yung dining table namin doon sa kabila. Yung salamin nandoon na iwan. So meron kami yung mga improvised na mga lamesa. Yun kasi marami kaming nara na tabla. So ang ginawa ng daddy, gumawa siya ng lamesa na square and then pinatong yung oblong na salamin doon. So temporarily, yun yung ginagamit namin na dining table. So, ito, kaya nandito siya kasi binavarnish. So, itong mga to, putol na to eh. Mayroong mga ibang, hindi ko alam po anong tawag dito. Ito siya oh. Yan. Mayroong ibang ganyan na natanggal siya kasi kinakabit lang yun, nilalagyan ng wood glue, di ba? So, yung iba niyan, merong parang sa 6 na chairs, mayroong isa or dalawa dyan na natanggalan ng ganito. So, pinaayos namin. I don't know how much yung worth ng pagpapaayos. Andito pa sila, hindi pa sila tapos. Yung nagpinta dito, isa sa mga nagpinta dito, siya din ang gumagawa nitong itong mga nara namin na mga gamit. And then siya din ang nagpinta nung patungan ng namin, ng mga halaman. So, ito na yung itsura ng ito yung itsura ng bahay ngayon sa dito na side. Ayan siya. So, hindi ko alam kung saan to ilalagay, itong dining set. Siguro dito. Kasi papalagay ata ng daddy dito sa dito sa bahay. Dito kasi is the partition. Ay, init. Partition kasi dito. Dito siya, na area. From nakita niyo yung nakita niyo yung switch, di ba? Dito na area, yan yung partition. Dito ilalagay yung cabinet na pinagawa ko. Yung cabinet na tagusan. So makikita. Siguro ilalagay dito na ilalagay yung dining. Dito na ilalagay yung dining. Ito siya. Ito. Dining. Tapos dito ilalagay kasi yung minibar. Dito siya na area. Papagawa kami ng minibar dito. Pag ganyan. So para mas malapit siya dito sa kainan. And then dito yung center island na ipapagawa ko. Yung island na parang dyan ka mag-chop na mga na mga gagamitin mo sa pagluluto. So, iba yung concept ko kasi dito sa bahay. And then may pumasok na manok kasi merong lugit. Ada lugit ti manok. See? Nagbangsit deta. Sobra. Mabaho yan. So, buti hindi ko natapakan. And then dito, papagawa kami ng extension. Kasi, hindi namin na naisip to. Dapat sana, diretso to dati. So, sabi ng mama, pagawaan na lang ng extension. So, magpapagawa kami ng moving extension. So, ibig sabihin ng moving extension, meron siyang gulong sa ilalim, pero ganito pa rin ang design niya. Ganito pa rin. Tapos ganito pa rin ang kulay ng granite para maganda siyang tingnan. Diretso siya, ganyan. Tapos, pag gusto namin siyang i-move, ma-unlock yung gulong, tapos move siya. Pwede mo siyang ilagay dito, pwede mo siyang ilagay doon. Depende kung ano ang mood mo. Ganun siya. So, ayan lang po muna. Dito tayo para makita nyo. Nakapaa ako. So, ito yung iba na ginagawa. Oh. Ito siya. Hindi nyo makita kasi yung yung sikat ng araw. Oh. Ayan siya. Di pa tapos. And then yun. Kita nyo? Yung long chair. Pares nito. Parang yun no? Parang standard. Na pag meron kang long chair, meron kang 4 na kasama na maliliit. 1, 2, 3, 4. Kasi ito, tinan nyo. Long chair. Tapos, 1, 2, 3, 4. Standard talaga siguro yan siya. So yun. Yung cabinet namin,
na luma yan. Yan yung pinaglalagyan ng libro ni Adrian. Kasi si Adrian mahilig magbasa. So dami-dami niyang books. Ginawa na yung ano, yung parang, kumbaga parang library. Ganon. Yan yung ano, yung library cabinet. Libro niya lahat ang nandyan. So andun yung pinapatong. Kasi syempre nililinis siya. Tinanggal mo na yung ano, yung nakapatong dyan. And then yung ibang mga gamit andun pa. So lahat po yan are made of Nara. So punta tayo dito sa rooms. Yan. So, ito yung room ko. Ang room ko ang room ko at ang room ni Adrian, di ba, alam niyo naman na isa lang ang washroom. So, hindi pa nila na ikakabit ang anong tawag nito? Yung elb or yung heater ng tubig. At saka yung exhaust. Hindi pa rin nila na ikakabit yung, syempre yung shower kasi is part ng elb. At hindi pa nila na ikakabit yung lagayan ng mga tuwalya. Patungan ng tuwalya, sabitan ng tuwalya, ganun. Kasi bumili din kami ng ganun. So wala pa kasi inaantay nila. Gusto kasi ni mama na maikabit muna yung mga grills. Kasi di ba may grills ito? Lalagyan kasi ito ng grills. And yung binili ko pala na ilaw, ayan, naikabit na siya. Kasi nakita niyo dati yung parang nakaano lang siya, yung parang bulb na maliit lang. Ayan. So dito, gusto ni mama na mayroon siyang grills dito. Yan, grills sa labas. Dito. Dito. Grills. Para, gusto niya kasi na ano, na safe. Kasi, kung ano lang, kung exhaust lang ilalagay mo dyan, pwedeng itulak, tapos makakalusot ang ulo, which is totoo naman. And mahirap na sa panahon ngayon, kailangan i-prevent ang mga masasamang loob na makapasok sa inyong bahay. So yun, dito, ito na yung ano ko, ito na yung finish product ng aking ng pagpipintura ng aking room. So this one, ang material na ginamit dito is different. Yung material or yung kind of paint na ginamit dito is different from here. From this one. So ito, medyo madumi. Hindi medyo madumi, madumi talaga. Malikabok. So this one is parang rubber type. Yan. Parang siyang rubber. Ito siya. Compared mo dito, ito iba. Yan. Pero parang mas maganda ang finish nito. Kasi ito, kinikis-kis. Tama ba? Basta, iniis-is, kiss-kiss, Bisaya. Iniis-is to bago pintahan. So makinis talaga siya. Oh. Mas makinis pa sa akin. Hindi naman ako makinis, no? So ito kasi bakal to. So meron talaga siyang grano na hindi mo siya matanggal. So bakal kasi siya. And then I decided na kulay brown ito dito para magmukha naman siyang kahoy. Yan. Kasi syempre dapat may touch of wood pa rin. So akyat tayo. Madumi siya ha kasi hindi pa naman nalinis ang maigi, tapos nakapapa ako. Pagmamarka yan. So dito, napintahan na rin nila. Ayan, napintahan na. And then ito, temporary lang yan ha. Ayan yung inuupuan ko pag kumakanta ako. Temporary lang yan. Magpapagawa pa kami ng yung parang amba papunta doon sa attic. Ayan siya. So, baba tayo. Papakita ko sa inyo ang kwarto ni Adrian. Mabilisan. Yung kwarto kasi ni Adrian, doon natutulog yung mga taga-pinta kasi hindi na sila umuwi sa bahay nila kasi nga syempre mas maganda na dito na lang sila matulog para nakakatipid sila. Syempre mamamasahe pa sila. Tapos magkano lang naman yung ano nila. Magkano lang naman yung per day nila. Pero ito Pacquiao kasi to, so iba yung rate nila. So mas mabilis silang matatapos, mas malaki yung ano nila. Mas malaki yung kita nila. Kasi Pacquiaoan siya. Pero we see to it na maganda at pulido yung paggawa nila kasi hands-on ang dad. Nandito si daddy, tsaka tinitingnan din ni mama. Nung wala pa akong trabaho, ako din syempre tinitingnan ko. Pero ngayon na nasa trabaho na ako, mahirap na talaga siya. Hindi ko na siya makita. So sila na mismo ang nag-check dito. And then, ito yung room ni Adrian. Tapos na rin siya. Nahiya kasi ako nandito yung mga gamit. Dito sila natutulog. Oh. Ayan, ito yung room ni Adrian. Siyempre, parehas kami na concept. Same ang paint. Ayan, dito na ang pen books. Same ang color ng paint. Lahat yan, pare-parehas kami ni Adrian. Ayan siya. Pang thumbnail na akin yan.
Thumbnail muna tayo, guys. Oh. Ayun siya. So, ikot tayo doon sa... Kasi ito, ang kagandahan lang dito, pag naka-on ito kasi yung... Hindi ko alam kung anong tawag sa... Hindi naman kasi ako electrical engineer, no? Anong tawag sa circuit na ganyan na pag nakabukas ang kabila, hindi magbubukas doon. So, papatayin ko to ha. O, yan yung ilaw ng CR. Tapos dito, pwede mo rin buksan sa akin. O, di ba? Ganyan siya. So, ibig sabihin, pag nakabukas ako, alam ni Adrian na nasa CR ako. So, pag nakapatay to, alam niya wala ako. At pag nakabukas doon, alam ko na nandito siya sa loob. Kasi hindi naman ako nagbukas ng CR. Correctus? So, yun. Punta tayo sa kwarto ni Ara at saka ni Mama. Yan. O, ikot lang man na. Ikot lang. Ikot. Punta tayo sa room ni Ara. Ang room ni Ara ay ganito. Naglagay na si Mama ng... Ito yung partner table noon. So, nilagay na muna ni Mama. Siyempre, para meron tayong laging gabay. Black nasa rin yata ito. So, dito yung kwarto ni Ara. Ang kwarto ni Ara is... Nagpa-fluctuate talaga siya. Hindi ko alam kasi siguro hindi siya masyadong bumubukas kasi meron pa tong plastic dumidikit pa siya. Yan. Pwede naman tanggalin yan. Anytime. Yan. Kasi pag hindi siya na yung na-insert ng maigi, yan, matatanggal naman yun eh. Yan. Ay, mamaya na lang kasi yan. Yan siya. So, ang kay Ara, ang mga cabinets niya is ganyan, pareho sa amin. Pero ang kanyang hagdan, as you can see, wood finish. So parehas yata sila ng concept nila Mama. O see? Ayan siya Ang ganda din. Siya ang nag-ano ng design ng kanyang kulay ng kanyang hagdan. So I don't know what happened kung bakit puti doon. So sana kasi siya naman ang nag-ano niyan. Yan ang gusto ng kapatid ko. So, I'll respect that. Pero sana, kung ako lang, since brown ito, dapat yung nasa taas, yung white, light brown sana. Kung ako. Pero siyempre sa kapatid ko to. Yan ko na siya kasi it's her decision. So, ito, tinan nyo, ano siya, tawag nito, madumi. Pa ako yan kanina. Actually, this is my second shoot kasi kanina nung nag-video ko para akong latang-lata, wala ako sa mood, ganun. So syempre, ayoko naman na i-upload yun na parang anong lungkot ko naman, no. So actually, I'm very very tired sa trabaho kasi naninibago ako sa workplace and syempre, naninibago ako, nakikisama ako, and then as you all know na nag-aaral ako nga ng masters ngayon, and syempre since nagko-conflict yung schedule ko sa work at schedule ko sa masters, medyo sabog yung utak ko. GGB ako ngayon, gulo-gulo buhay. Pero sige lang, fight lang. And I don't know if anong tawag nito? Kasi sa operating room ako. Kasi yun talaga ang yun ang area ko, and yun ang pinaka-love ko na na ginagawa. But unfortunately, baka hindi na ako makapag-continue sa OR dito sa bago kong hospital ngayon kasi ang nangyari is salubong talaga kasi yung schedule ng aking, may trabaho ako ng Saturday and Friday, Saturday, which is yan yung araw ng pasok ko. So pag palagi akong absent, syempre hindi ako makaka-attend ng class. Pag palagi akong absent sa klase, syempre pag meron kaming exam, hindi ako makakasagot kasi anong isasagot ko? Wala ako sa klase. So yun, kinausap ako ng supervisor kahapon kung anong pwedeng magawa. So ngayon, July 27, babalik ako ng hospital kasi meron silang ino-offer sa akin na ibang area. So titingnan ko muna kasi ako kasi yung flexible naman ako, pero gusto ko yung area kasi na anong tawag nito, yung kung saan ako nagiging masaya. So yun, bahala na mamaya. Kung ano man, stop muna ako, tapusin ko muna yung aking pag-aaral and then balik na ako sa ospital. Bahala na ako kung ano ang mangyayari. Anyway, hindi siya kasama sa
pag-update dito sa bahay. Ayan siya. So, ito yung kwarto ng kapatid kong babae. And then, patayin natin yung ilaw kasi syempre sayang yung kuryente. Kwarto nila mama sa kabila. Kwarto nila mama is same concept kay Ara. Wood. Madumi pa. And then, yung kanilang cabinet, ito lang yung kakaiba kina mama kasi naka-wooden finish siya. Ayan siya. And ang problem dito is yung kanilang ilaw. Kasi, ang nangyari yata dito is nung kinakabit siya, yung ina-assemble nila yung ilaw, umiilaw pa siya. Ito yung kay Ara. Ganyan lahat dapat ang ilaw kasi galing yan sa labas. Galing pa yan ng Dubai, no? Yung ina-assemble nila, umiilaw pa. Pero ang kinabit na nila dun sa taas, hindi na talaga siya umiilaw. So I don't know if it is the connection of the wires or yung mismo, yung ilaw. Pero para walang problema, wala na tayong mas marami pang iniisip, ang gagawin ko na lang is bibili ako ng bagong ilaw na kasing sukat niyan. Hindi na siya para sa design, basta bilog siya at sumukat siya doon sa hulmahan ng ilaw. Ang laway ko. So ganun na lang para hindi tayo ma-stress. Mahirap naman yung maghahanap pa tayo ng LED, maghahanap tayo ng magkakabit. And syempre, another gastos yun. So isahang gastos na lang, bili na lang tayo ng ilaw. Ganun na lang gagawin natin para mas mabilis ma-solve ang problem. Anyway, ang ilaw naman na to ay nasa loob ng kwarto. So okay lang yan siya. Ang pangit naman na ang ilaw doon sa labas, diba, may dalawang yung parang panel doon sa labas, yung butas. Alam nga naman iba ang ilaw dito, ibang ilaw doon sa kabila. So yun ang pangit kasi nakikita ng tao. So ito naman kasi nasa loob ng kwarto, alam nga naman buksan mo yung pinto, lahat ng pinto para makita nila yung difference sa mga kwarto. Hindi naman ganun kasi syempre we set privacy sa mga rooms namin. So ito yung room ni Ara, doon tayo sa kabila kanina kina mama. So ang kulang na lang natin is yung ilaw ni mama at saka yung ilaw dito. Nakita niyo yung panel. Panel ang tawag ko dyan 1, 2. Yan. So may nakaabang na wire. Pansin nyo? Yan. Kasi naghahanap ako ng ilaw na mag-fit dyan. Siyempre gusto ko yung rectangle. Alam nga naman square lang na maliit dyan. Tapos ang laki-laki ng butas, di ba? So at least kasi ito, hindi ko alam kung 6 yan. 6 by 2.5. Parang ganun yata. Hindi ko alam kung 6 by 2.5 or 3 by 7 feet. Yan, malaki yan siya. So, maghahanap ako ng siguro mga 1 or 1.5 by 5 na ilaw. So, syempre, kailangan talaga mag-balance siya para maganda siyang tingnan. Hindi naman namin bubuksan lahat yung ilaw na yan. Syempre, bubuksan namin na pag may mga bisita. Pero pag kami lang, lang naman, hindi namin lahat bubuksan. Siyempre, Diyos ko naman yung kuryente. Hindi naman kami mayaman, no? Ganyan lang talaga ang design para we see to it na kasi, na maliwanag yung bahay. Kasi sa kabila naming bahay, minimal ang ilaw doon. Madilim. So, gusto namin, ang concept namin dito, maliwanag. Maliwanag ang buhay. Dito, papalagyan pa sana namin ng ilaw dito. Sa papunta ng room. Hindi na namin pinalagyan kasi over na. Sobrang dami na ng ilaw. So, ayan lang po yung update ko ngayon sa inyo. Napintahan na po all around. Saan ba ako umakyat kanina? Doon. So, hindi ko na ipapakita sa inyo. Basta ganito na itsura niya sa labas. Kasi nakapaa ako. And pagpasensyahan nyo na kung ganito ang damit ko. Kasi ganito talaga ako pag nasa bahay. I don't care kung ano ang sinusuot ko as long as I'm comfortable. Ayan siya. Ito yung bahay, kulay ng bahay, tapos na siya. And after 2 weeks, may ikakabit na rin yung mga bintana, may ikakabit na yung mga, ano bang tawag doon? Yung bintana at saka yung parang grills. And then, yung sa pinto, yung parang stainless na, di ba dalawa yung door, may stainless tapos yung main door. Ganun, may ikakabit na yon. And then sa lahat ng mga attic, lalagyan din ng lalagyan na rin ng mga door. So, yung yung sa kwarto ko pala, yung doon, yung dalawa, ninang. Kasi yung yung ninang ko, meron silang business na
ano bang aluminum and glass. Yun ang kanilang business. So, baka naman ninang pwede mong ilibre yung 2 bintana ng kwarto ko at saka doon sa attic. Baka naman, baka lang naman. So yun, nakapag-order na kami and then nasukat na rin nila yan. And then sabi, yes, within 2 weeks daw po dadating siya. So ang pagkakabit daw nun is maximum of 2 days. Mabilis lang daw po ikabit yon. So hopefully by after 2 weeks makapag-vlog tayo ulit and makita niyo na yung itsura ng bahay na meron na siyang salamin. So yan lang po muna for today. It's 20 minutes na yung 20 minutes na yung update and maraming salamat sa sa attention nyo sa pagsasalita ko. Ayan, maraming salamat and dito tayo para mas magandang tingnan. Maraming salamat and sa mga balak magpagawa dyan ng kanilang dream house, magpagawa na rin kayo. So ito na yung bahay. Bye guys! Till my next vlog after 2 weeks or 3 weeks. Bye bye!